Malamig na pala dito sa Hong Kong at oras na naman para ihatid ang aking alaga. Good morning! Ako nga pala ay isang domestic helper na nagtatrabaho ngayon dito sa Hong Kong. 6:50 kami ng umaga kung bumaba araw-araw para ihatid ang aking alaga sa baba ng aming building kung saan sila sinusundo ng kanilang school bus. Pagkaalis ng aking alaga ay bumabalik ako agad sa taas para antayin naman ang paggising ng aking among babae. Minsan maaga rin na nagigising ang mga amo ko, may time din naman na ipinagpapatuloy nila yung kanilang mga tulog. Gumigising na lang sila kapag oras na nilang mag-asikaso para pumasok sa opisina. Kapag may araw na maaga ring nagigising ang mga amo ko, ay maaga rin akong nag-iisip kung ano bang gagawin kong trabaho habang nasa bahay pa ang mga Dahil amo ko. nga may halong Australian ang mga amo ko, sanay din sila na maagang magising. Swertihan na lang kung ipagpapatuloy nila ang kanilang tulog kahit maingay pa kami ng aking alaga. Pagbalik ko nga sa bahay, kung ano yung mga bagay na hindi ko naligpit, pagkahatid ko sa alaga ko, ay dun ko naman siya liligpitin. Dito nga pagbalik ko ay tulog pa si ma'am. Wala nga pala si sir dito at nasa Singapore siya. So bali dalawa lang kami ng amo ko ngayon na maiiwan dito sa bahay. Pero paggising niya ng 7:30 ay sigurado naman na papasok siya sa opisina. Dito sa mga amo ko ay maluag talaga ang oras mo pagdating sa pahinga. Lalo na at pumapasok na ngayon ang amo kong lalaki sa opisina. Isa ito sa mga na-appreciate ko sa mga amo ko. Pero gaya nga ng ibang mga amo ay hindi rin perpekto ang mga amo ko. Meron ding mga sitwasyon dito sa bahay na madalas ay mahirap ding maintindihan. Kapag ganito na tulog pa ang amo ko ay nagkakape muna ako pampalipas ng oras. Habang inaabangan ko ang pagising ng amo kong babae. Nung bago-bago pa lang ako sa mga amo ko ay sa kusina ako umuupo at nag-aantay ng isang oras hanggang sa magising sila. Pero nung medyo nagtagal ako ay nag-decide ako na umupo sa kwarto ko. Pagkagising ng amo kong babae ay dumediretso agad siya sa kusina para uminom ng maligamgam na tubig at saka naman siya magbabasta ng gusto niyang baunin papasok sa opisina. Naiilang kami parehas ng amo kong babae kapag magkasama kami sa kusina. Kaya ang ginagawa ko habang nag-aasikaso ang amo kong lalaki or ang amo kong babae ay tumatambay muna ako sa loob ng kwarto ko na nakabukas ang pintuan ko. Pag alis ng amo kong babae sa kusina ay doon naman ako i-style para naman gumawa ng paraan para may magawa ako habang nag-aantay sa mga amo ko. Doon na po ako nag-i-start na mag-defrost ng iluluto ko sa tanghali or sa pare sa hapunan ng mga amo ko. At ito rin yung pagkakataon ko na umi-style ulit ng pagtitimpla ng kape. Style ko po para may dahilan na kahit papaano ay may reason ka kung bakit hindi ka pa gumagalaw. Pag andito po ang amo kong lalaki ay ayaw niya talaga, nararampa ako sa sala habang silang mag-asawa ay busy na nag-aasikaso papasok sa opisina. Pero pag ang amo kong babae lang ang nandito, kahit na anong ginagawa niya, obligado po talaga akong gumalaw sa umaga bago siya pumasok sa opisina.